Mama Weng, ako na pong bahala kay Itay. Wika ko. Sabihin mo lang, Havana, kung may gagawing masama sa iyong ama mong walang kwenta. Wika sa akin ni Mama Weng bago to umalis at binigyan niya ng masamang tingin ng ama ko. Napabuntong hininga ko. Dahil talagang tinutuon ng aking amang pumunta sa club para lang makuha ang perang kailangan niya. Alam ko sana naman niya yung gagamitin para na naman sa kanyang bisyo. Tay, bakit kailangan pa niyong magwala dito sa club? Bakit di niyo ako hinintay matapos ang trabaho ko? Inis kong wika sa aking ama. Anong gusto mong gawin ko? Hintayin kita dito sa labas habang inuubos ng lamok ang dugo ko? Ganun bang gusto mo, ha, Havana? Nag-iigting na tanong ng aking ama. Di naman ho sa ganon. Ang nais ko lang po kahit saglit lang. Tinatapos ko lang ang pagsasayaw ko kanina. Paliwanag ko pero lalong nagalit ang aking ama sa aking hinawakan ng braso ko. Hinila ako ni Itay sa likod ng club. Alam mo, Havana, kayang-kaya mo talaga akong sagot-sagutin, no? Yan bang natutunan mo sa baklang yon, ha? Nanggagaliiting tanong ni Itay. Itay, nasasaktan po ako. Wika ko sa higpit ng pagkakahawak nito sa kaliwang braso ko. Halos mapaiyak ako sa sakit sa higpit ng pagkakahawak niya. Talagang masasaktan ka, Havana. Kapag inulit mo pang sagot-sagutin ako, alam mo naman kung paano ako magalit. Tura ni Itay sa akin dahil lalo pa niyang diniin ang kuko nito sa aking braso. Sigurado magkakapasa ako nito. Di pa nga gumaling ang pasasaka ng braso ko dahil sa ginawa niya kaninang umaga, ngayon magkakaroon pa sa kaliwa. Ano, Havana, hindi mo ako bibigyan? O baka gusto mong sa iba kita ipagbili ng mas mahal. Siguradong maraming gustong bumili sa'yo. Naikinapat na ako ng labis. Saka tumigil sa pagsasalita, humawak sa kanyang baba. Ngumisi na akala mo nanalo sa loto. Bakit ganoon ang trato sa akin ng aking ama? Di mo maiwasang di makaramdam ng galit. Kahit gusto ko siyang ipakulong, hindi ko magawa. Dahil kahit baliktarin ng mundo, ama ko pa rin siya. Ang nais ko sana lumayo na dito pero wala akong magawa dahil lagi niya akong pinupuntahan dito sa club. Sa ganda ng katawan mo at pati ng iyong mukha na namana mo pa sa iyong ina. Wika ni Itay at mas lalong kinagalit dahil sa pagbanggit niya sa aking ina. Alam ko galit siya sa aking ina sa pang-iiwan nito nang walang paalam dahil sa pagprotekta niya sa akin. Pero nakakaramdam ako ng pagkadismaya dahil hindi ako binalikan ng aking ina tulad ng pinangako niya kay Aling Magda. Hindi na to bumalik pa. Ano sa tingin mo, Havana? Tanong ni Itay na akala mo payag ako sa gusto niyang mangyari. Sasagot sana ako nang biglang may sumingit sa aking sasabihin. How much do you need and I'll give it to you. Pareho kaming napatingin ni Itay sa lalaking nagsalita sa aking likuran. Ngumiti ng malapad ang ama ko sa narinig. Mula sa lalaking hanggang ngayon hindi ko pa kilala kung sino dahil sa napakadilim sa banda ng lalaki. Pero ang boses parang narinig ko na. Hindi ko lang alam kung kanino. Pwede ng 100,000. Sa'yo ng anak ko. Wika ni Itay sa lalaki. Yun lang ang narinig ko dito. Wala nang iba mula sa lalaki kaya't muling nasalita ang aking ama. Pero dahil alam ko na birhen ang aking anak, dodoblehin ang presyo ko. Wika ni Itay sa lalaki. Mas lalo kong naluha dahil tinutuon ng aking ama ang pagbebenta sa akin. Tay, bakit ba napakasama mo sa akin? Anak niyo ba ako talaga o ampon lang? Kasi hindi ko maramdaman na tinuring niyo akong anak. Pagkatapos ng pagpapalit niyo ng alak kay Mama Weng, tapos ngayon sa iba naman, ano bang kasalanan ko sa'yo, Tay? Bakit niyo ako ginaganito? Umiiyak ang natanong niya sa kanyang ama. Hindi niya na makayanan ng emosyon kaya natanong niya iyon, na ngayon ang ama niya hindi din makatingin sa kanya ng diretsyo. Huwag ka nang umangal pa, Havana. Alam ko ayos lang sa'yo dahil alam ko hindi mo ako matatanggihan. Wika ni Itay. Totoo naman, di ko siya matiis tulad ng sinasabi niyang ipagpapalit daw niya ako sa alak kay Mama Weng na tinutuo nga ang sinabi. Kaya wala ako nagawa kundi sumunod sa gusto niya. Kahit pa siguro magnakaw, gagawin ko kapag iniutos niya. O ano, nasaan ang pera? Tanong niya sa lalaki. Narinig kong may tinawagan to sa cellphone. Di ko na narinig pa ang pinag-usapan nila dahil wala akong pakialam kung anon. Wait for my staff here. He will give you money. Tsaka kami nito iniwan. Di ko man lang siya nakilala o nalaman ang pangalan kahit mapasalamatan to. Napabuntong hininga ko sa isiping dahil lang sa pera binenta ko ng paulit-ulit ng ama ko para may pambili lang ng alak. Di naglaon, iniwan ako ng aking ama sa labas ng club kung saan ako dinala. Bakit siya ganun? Hindi ko maisip na magagawa nito sa akin ng ganung bagay.
Inayos ko muna ang aking sarili. Nang maayos na, pumasok na akong muli sa loob para asikasuhin ang mga customer namin. Havana? Biglang tawag sa akin ni Mama Weng kaya napalingon ako dito. Mama Weng, bakit po? Room 38. Dalan mo ng alak ang customer natin doon at kung pwedeng i-table ka niya. Nagbayad siya ng malaki at sinabi ko na sa kanyang rules dito sa club. Tumungo na lang ako dito at kumuha ng alak upang dalhin sa VIP customer namin. It's hard to hold back while I'm watching the girl on the TV screen. I can't help but be stubborn. No other woman has ever done this to me. This woman is different from everyone else because she can make me hot even after watching her on the screen. This is an amazing woman. Binuhay ang nasa pagitan ng dalawa kong hita na ngayon nagwawala na sa galit. Hey bro, are you okay? Kasing napapansin ko, kanina mo pa tinititigan ng babae sa screen. Maybe later that woman on the TV screen will melt. Pabirong-an ng aking kaibigan. I invited him to the club because I was bored at the office. So I thought of hanging out, especially now. Everyone who comes to my office or home just to be with me. Minsan pa may nagpunta sa aking office because they said I got her pregnant. But they cannot fool me because they are just on their way. I'm coming back. I am James Smith, CEO of the airline company in the whole world, na tinaguri ang dakilang playboy. Alam nila yon. Yeah, I'm okay. Don't mind me, he said. The girl who danced earlier was beautiful and sexy, pero bawal siyang itable ng kahit sino. Marami ang gustong itable ng babaeng yan, bro, but hindi siya pumapayag. Siguro she's still a virgin. Her friend said. Iniisip ko yon, but it's impossible. No one has tasted that girl yet. Her face was so innocent that she has a sexy body. Lagi pa tong nakasuot ng maskara, pero hindi mo maitatanggi na maganda ito. I just chose my hand because of what my friend told me. Nagsalin ako ng alak sa baso at inisang lagok iyon hanggang sa magkayaan kaming uwi ng kaibigan. While I was driving, my cell phone suddenly rang. It was my mom calling in the screen. Yes, Mom. Yeah, I'm going home, he said to her mom after he hung up his cell phone. Nagmamadali akong pumasok sa kabahayan. My parents want to talk to me. I found them and Dad sitting in the living room kaya lumapit ako sa kanila. Humalik ako sa ina ko bago ko nagsalita. Mom, why? What are you going to tell me? You haven't slept yet? I asked. Nagkatinginan sila ng aking ina bago ito sumagot. Talagang hinintay kita dahil alam pong maaga ka na namang papasok bukas. Pareho kayo ng daddy mo, masyadong workaholic, my mom said. Honey, wag mo akong idamay sa pagpapangaral mo sa anak natin. I'm busy at work but I can't lose my time with you, Daddy said, still hugging my mom, pero tumingin to sa aking ama. Son, ano bang pinaggagawa mo sa buhay mo? Pangilan ba si Janela sa babaeng nabuntis mo na nagpunta dito sa bahay? Tanong ng aking ina. Mom, you know that I don't love that girl, so I'm not the father. She says she's pregnant with me. Mom, you know me. I haven't had sex with anyone who did not use protection. But why did she say you're the father of her child? Kilala kita, James Smith. Huwag mo akong galitan kung ayaw mong ipakasal kita sa kanya. Ayusin mo yan kung ayaw mo itakwil kitang anak. Wika ng aking ama. Tumayo ito kasama ng aking ina at iniwan ako sa sala. I wear protection before makipagsibing sa babae. How can I have sex with someone who's sick? I might still get sick. Napabuntong hininga ako dahil ayaw kong tigilan ng babaeng yan at ipapaako pa sa akin ang di naman akin. Tumayo ako at saka pumasok ng silid para maligo. I removed all my clothes then entered the bathroom. Tumapat sa shower. I closed my eyes when the girl suddenly entered my mind. Well, I imagined that she was with me at may nangyari sa amin. This is not good. Dahil nagiinit na ang aking katawan at muli na namang nabuhay ang aking pagkalalaki dahil sa babaeng yon. Why am I thinking about her? Agad kong tinapos ang pagligo ko at saka nagbihis. I need to release the heat of my body. Rushing out of my room, I will just sleep in my unit na pagmamayari ko. Agad kong pinatakbo ang aking sasakyan hanggang makarating ako sa hotel. Pagpasok ko pa lang sa loob ng lobby, binati ako ng mga staff ko, tsaka pumasok sa elevator. Pagbukas ng elevator, agad kong tinungo ang penthouse ko, tsaka tinawagan ng aking secretary. Alam ko malaki ang pagnanasa sa akin ng babaeng yon. Akala siguro niya hindi ko napapansin ang bawat galaw niya. Halos subad na ito sa mga suot niya na kulang sa tela. Kita ng puwet pag tumuwad na alam kong sadya niya talaga para akitin ako. Isa rin pa lang agad naman tong sumagot sa aking tawag.
Now go to my penthouse. Hurry up. I ordered authoritatively. Di nagtagal dumating na ang hinihintay ko. First, I poured wine into my glass. Then I drank it. I immediately approached the woman. Walang babala, mabilis ko tong hinalikan at her lips, punishing while it was done because of what I did. But it didn't take long for it to respond to my kisses. I immediately removed her clothing. Get dressed and leave my condo. I'll just increase your salary this month. At pumasok na sa banyo para maglinis ng katawan. Di nagtagal lumabas na ako, tanging tawel ang nakatakip dito. Wala nang aking sekretary. Mabuti na lang sumunod sa akin ng babae. Nagsuot ako ng boxer shorts, nahiga sa kama. Good morning, sir. Bati ng sekretary ko habang may ngiti sa kanyang labi. I know why. Because of what happened last night. Di na ako magtataka na mas lalo nang aakit ngayon ng babae dahil ang kala niya may susunod pa sa nangyari sa amin. I only used that woman-like a dress once. Is everything in? I asked her. Yes, sir. Ikaw na lang hinihintay nila. Sagot nito. After my meeting with the shareholders, I went straight to the office because I still have a lot of papers to read. A knock on the door made me stop when I was reading. Yes, what do you need? I asked my secretary. Hindi ko to nilingon dahil nasa papel ang tingin ko. Do you want coffee or me? Nangaakit na tanong nito, kaya napabaling ang tingin ko sa babae. Just coffee and nothing else, so bring it to me right now. Mabilis na tong tumalikod para kumuha ng kape. Kala siguro basta na lang akong maaakit, lalo na sa kasuotan nitong kulang sa tela. I continued reading the papers again. My coffee arrived in just a few minutes. I don't realize the time. It's night. Because I was busy with the papers I was reading. I took off my coat from the back of my swivel chair, picked up the key from the table, then I immediately went out. I want a drink so I will go to the club first, bago ko umuwi sa aking penthouse. Pagpasok ko pa lang marami ng mga tao. Sa bagay, high class ang club na to, pero mas gusto kong mag-isa so I got a VIP room. I immediately taken care of by the staff here. Inintay ko ang babaeng yun ang sumayaw oras nito, ngunit walang babae, kundi iba nang sumasayaw na nasa TV screen. Maybe it's not the time for her dancing or maybe it's over. Napabaling ang tingin ko sa pinto ng VIP room nang may kumatok dito. Ito sigurong hinihintay kong alak na in-order. Good evening po, sir. Ito na po ang alak. Wika ng babae. Go ahead and bring it here, I said. Siya ang babaeng yon dahil na rin sa suot nitong maskara. Other females here are not wearing a mask, so I'm sure it's her. Pagbaba niya ng alak sa harapan, naamoy ko pa ang mabangong amoy nitong nakakaakit sa akin. I feel like I want to taste this woman because she used to be different from my body. Bawat galaw ng babae sinusundan ng aking mata. Alam ko rin na iilang ito sa pagtitig ko sa kanya. Sir, may kailangan pa ba kayo or something else? Tanong niya. Yes, there's more, I answered as I stared at his face. You can join me here and have a drink with me. Please take off the mask too, I said without taking my eyes off his beautiful face. Every moment of her body has something living in the person, especially between my two thighs. Shit, di talaga pwede to. I'm sorry sir, pero bawal po ako i-table nang walang pahintulot sa aking boss, she said. Di na to muling nagsalita. Napansin kong dito mapakali sa kanyang kinatatayuan, so I thought of something na plan para mapalapit dito. You want to get out of this club? I want to help you. Panimula ko. Sorry sir, pero hindi nyo kailangan tulungan ako. At higit po sa lahat, hindi ako humingi ng tulong sa inyo. Kung wala na po kayong sasabihin, aalis na po ako dahil marami pa po akong gagawin. Sagot ng dalaga, saka umalis. I can't believe that I was rejected by a woman. Baka ito na ang katapat ko pero imposibleng mangyari yon. Walang sino man ang makakaapak sa akin. It's okay if it's my mother. I took a sip of the wine glass I was holding, tsaka nagsalin muli ng alak. I'm a little dizzy because of the wine I drank. Di ko nga namalay nakarating ako sa aking penthouse. Because I was a bit drunk, I gave the guard the key to his car at the parking lot. Because I was too sleepy, I removed all my clothes while closing my eyes. Only boxer briefs remained on my body. Nagising ako sa ingay ng aking cellphone. Nalimutan ko pala na i-silent yon. It was my mom calling me. Hello, Mom? The morning you called me, I was still sleepy. I complained. Anong oras na oh? Nasaan ka ngayon, James? May babae dito sa bahay, hinahanap ka. Sunod-sunod na wika ng aking ina.
Nandito ako sa penthouse ko, Mom. Sino na ba yung naghahanap sa akin ng ganitong oras? Malay ko kung sinong babaeng yon. Bakit di ka na lang umuwi dito sa bahay para ikaw magtanong sa kanya? Okay, Mom. After 30 minutes, nandyan ako. I told my mother. Tigre pa naman yon kapag nagalit. Even to my father, takot sa kanya. Agad akong bumaba ng sasakyan para makilala ang sinasabi ng aking ina na babaeng naghahanap sa akin. May nakaupong babae sa living room habang kausap ang aking ina. I approached my mother to kiss her cheek, then I suddenly turned to the woman sitting. Oh, I see. It's Ellen, my ex-fling. Ano kayang sasabihin ng babaeng ito? The face is really thick and even went here to the house. When Lorraine and I broke up because of him and left me, gustong ipaako sa akin ng anak ng iba? Yes, something happened to us because he's also guilty of everything. Simula nang iwan ako ng pinakamamahal kong babae. Simula nung laging laruan ako ng mga babaeng nakapaligid sa akin. Mabuti naman dumating ka na, James. Maiwan ko na dyan at may gagawin pa ako sa likod ng bahay, my mother said. I turned to the girl but it didn't matter. I thought you were going to say something to me. What's that? Say it because I'm still going to my office? I said to the girl. Bigla tong lumuhod sa aking harapan, pero matigas ang puso ko. Gusto ko siyang ipakulong noon, pero nagmamakaawa sa akin ang mga magulang nito alang-alang sa anak nito. I am not a god for you to indulge in. You asked Lorraine for forgiveness and I am not. Nang dahil sa'yo, iniwan ako ng girlfriend ko. Now get out in front of me because I can't forgive you. Nagtitimping wika ko dahil baka masaktan ko ito kapag hindi ako nakapagpigil. Agad naman tong tumayo at saka umalis sa aking harapan. I cannot forgive her because I suffered for almost a year because of what the girl did. I wish she hadn't done that. Maybe Lorraine and I are happy now together. Pagkatapos ng nangyaring iyon, umalis din ako kaagad dahil marami pang papeles na aking pipirmahan.